Noong nakaraang taon, pumanaw ang tiyuhin ko. Isang malungkot na sandali para sa aming pamilya, ngunit kahit paano'y gumagaan ang pakiramdam namin sa presensya ng isa't isa. Sa araw ng kanyang burol, halos lahat kami naroon, maliban sa aking sister-in-law na naiwan sa bahay. Masama ang pakiramdam ng aking pamangkin, kaya minabuti niyang magpaiwan upang bantayan ito. Matapos ang burol, pasado hating gabi nang kami nakauwi. Pagod ang lahat, kaya kanya-kanya na kaming pumasok sa mga kwarto upang magpahinga. Tahimik ang buong bahay. Wala pang isang oras, himbing na ang lahat, pero hindi nagtagal, may nangyaring hindi maipaliwanag. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising bigla ang aking sister-in-law. May kakaiba siyang naramdaman. Ang una niyang napansin ay ang malamig na hangin na bumalot sa buong kwarto. Hindi ito ang tipikal na lamig ng madaling araw, mas matindi, mas matalas, parang may dumaan na kung anong nilalang sa tabi niya, napakunot ang noo niya. Walang nakabukas na bintana. Hindi rin naman niya binuksan ang aircon o electric fan. Pero bakit ganito kalamig? Dahil sanay na siya sa ganitong pakiramdam, hindi agad siya nagmulat ng mata. May third eye siya. Sa buong buhay niya, marami na siyang nasaksihan na hindi nakikita ng iba. Pero nang lalo pang bumigat ang hangin at tila may kung anong presensya sa tabi niya, hindi na niya napigilan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Dumungaw ang liwanag mula sa bintana, sapat upang makita niya ang loob ng kwarto. Doon, sa tabi ng kama, nakatayo ang tiyuhin naming namatay. Hindi siya kumikilos, hindi siya nagsasalita, pero nakatingin lang siya sa kanila ng kuya ko. Kitang-kita niya ang mukha nito, hindi galit, hindi malungkot, hindi rin masaya. Wari may gusto itong sabihin, ngunit nanatiling tahimik. Dahan-dahang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o hindi. Normal na sa kanya ang makakita ng espiritu, pero iba ito dahil kilala niya ang taong ito. Pumikit siya. Pinilit niyang huwag pansinin. Baka mawala ito kung hindi niya bibigyang pansin, pero kahit nakapikit, alam niyang hindi pa rin ito umaalis. 15 minuto, 15 mahahabang minuto, hanggang sa wakas, naramdaman niyang unti-unting lumayo ang presensya nito. Hindi niya napigilang muling dumilat. Saktong nasilayan niya kung paano ito dahan-dahang dumaan sa pader at tuluyang naglaho. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, nagdadalawang isip siya kung ikukwento ang nangyari. Alam niyang matatakutin kami. Baka magpanik lang kami o hindi na makatulog, pero habang tumatagal, hindi niya matiis na itago ito. Tahimik kaming lahat habang ikinukwento niya. Sa bawat salitang binibigkas niya, lalong tumataas ang balahibo ko. Pero ang lalong nagpatindig ng balahibo sa amin ay nang sabihin niya ang isang detalye. Ang suot ng tiyuhin namin noong nakita niya ito, eksaktong-eksakto ito sa damit na suot ni Tito sa burol. Na tahimik kaming lahat. Walang sino man ang nagsabi sa kanya kung ano ang isinuot sa kabaong. Hindi niya ito dapat alam, pero paano niya ito nailarawan ng perpekto. Nang gabing iyon, wala ni isa sa amin ang nagpatay ng ilaw bago matulog. Ayaw naming may makita. Bawat anino sa dingding, bawat kaluskos ng hangin, lahat naging kahina-hinala. Kahit sino pa man si Tito sa buhay namin, hindi namin nais na muli siyang makita sa gitna ng dilim. Hanggang ngayon, tuwing maalala namin ang kwentong ito, hindi ko maiwasang mapaisip, bakit siya nagpakita? May gusto ba siyang sabihin? O baka hindi pa siya handang lumisan?